Problematic, The Giselle Story. Dear Papa Dudut, may kasabihan na iisa ang puno ngunit magkaiba ng bunga. Yun kasi ang eksaktong tampok ng aking kwento na pinadala sa programa ninyong Barangay Love Stories. Naisipan kong sumulat para ibahagi ang istorya ng aming pamilya ni Ate Joanna. Pero bago tayo dumako doon ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Giselle, 30 years old at taga Mandaluyong. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako bilang virtual assistant at ako na rin ang tumatayong guardian sa aking pamangkin na kaisa-isang anak ni Ate Joanna. Kung paano yon nangyari ay matutunghayan ninyo sa aking kwento. Magsisimula ang lahat noong mga teenager pa lamang kami, Papa Dudut. Isang taon lang naman ang pagitan ng mga edad namin ni ate pero hindi kami masyadong close dahil magkaiba kami ng ugali. Baka po tumaas ang presyon ninyo niyan eh. Tama si Giselle. Baka mamaya sisihin niyo pa kami pag napano kayo dyan. Paano hindi ako magagalit ng husto puro ka bulakbol? Kung todo hingi ka pa naman ng baon sa amin tapos malalaman namin ng mama mo na hindi ka pala pumapasok sa eskwelahan? Siguro, sinumbong ako sa inyo ni Giselle, no? Hoy Giselle, kahit kailan napaka-epal mo talaga. Wala akong ginagawa sa'yo ah. Giselle anak, matagal mo na bang alam na nagbubulakbol lang ang ate mo? Po, naku hindi po. Ayaw nga akong kasabay ni ate pag pumapasok sa eskwelahan kaya hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Pwede ba, Segunda, wag mo na ngang idadamay dito si Giselle. Alam naman natin pareho na matinuyang anak natin yan at ito lang namang si Joanna ang pasaway at sakit sa ulo eh. Oh, edi si Giselle na ang anghel at ako na ang demonyo. Ate, huwag mo na nga sagot-sagutin si Papa. Sip-sip ka talaga. Pwede ba, Joanna, imbis na pinagdidiskitahan mo yung kapatid mo na di hamak na mas matino kaysa sa'yo, ayus-ayusin mo yung pag-uugali mo. Baka nakakalimutan mo na hindi lahat ng kabataan na gustong mag-aral, nakakapag-aral. Paswerte nga kayong magkapatid kasi ginagapang namin kayo ng mama ninyo para makapagtapos. Tapos magbubulakbol ka lang sa eskwelahan? Tama ang papa mo anak. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka pumapasok sa klase nyo? Tsaka bakit ka nagsisinungaling sa amin? Ayoko na kasing mag-aral eh. Kayo lang naman pilit ng pilit sa akin na pumasok sa eskwelahan. O anong gagawin mo kung hindi ka mag-aaral? Sige nga. Ano nga ba? O kita mo na. Wala kang maisip kasi wala ka namang isip. Sobra naman po kayong magsalita. Pa, huwag niyo naman pong pinagsasalitaan ng ganyan si ate. Ginagawa naman po niyang makakaya ni. Anong sinasabi mo dyan, Giselle? Puro nga bagsak tong mga grado ng ate mo. Asan dito yung ginagawa niya makakaya niya? Sige nga. Sorry na lang kayo. Kasi di ako sing talino ng paborito niyong anak. Sayan lang talaga ang makakaya ko eh. Sagad na yan. Wala na akong magagawa kung binagsak ako ng mga profesor ko. Joanna naman, paano mo nasasabi ang bagay na yan? Para kang walang pagpapahalaga sa pagsasakripisyo namin sa inyo ng papa mo. Ano po ang gusto niyong sabihin ko? Nagsorry na naman ako, di ba? Gusto niyo ba? Lumuhod pa ako sa inyo at magmakaawa na patawarin niyo ako kasi bumagsak ako sa klase? Hindi naman sa ganon, anak. Hindi ka lang pala bulakbol sa klase at walang pagpapahalaga sa amin ng nanay mo. Bastos ka rin talaga, Joanna! Ate, please. Huwag ka na kasi mga tuwiran. At bakit hindi? Sa lagay na to papayag na lang ako na pagtulungan niyo, ganon? Aba, sumusobra na kayo. Hindi ka naman namin pinagtutulungan eh. Saan naman galing yun? Sa akin lang. Yun kasi ang nakikita ko eh. Lagi kayong nagkakampihan laban sa akin. Kawawa naman tuloy ako. Hindi yun ganon. Pinagsasabihan ka lang namin ng papa mo. Pwes, magsawa naman kayo. Paulit-ulit na kasi kayo. Arnulfo! Bakit niyo ako sinampal? Nagtatanong ka pa talaga? Napakabastos mong babae ka? Akala mo siguro mapapalagpas ko ang kalapastanganan ng bibig mong yan, ano?
Pues ipapaalala ko lang sa'yo na nasa pamamahay kita at mga magulang mo kami. Kaya wag mo kaming kakausapin ng pabalang. Papa Dudut, galit si ate sa mga magulang namin. Dahil pinapakialamanan siya sa mga bagay na ginagawa niya at pinaghihigpitan ng lubusan. Pero naiintindihan ko naman na concern lamang sa kanya sina mama at papa. Kaya lang matigas na talaga ang ulo ni ate kahit na noong mga bata pa lamang kami. Pero hindi naman masamang tao ang ate ko, hindi lang talaga kami magkatulad ng ugali at prinsipyo sa buhay. Mahiyain ako samantalang makapal naman ang mukha ni ate Joanna. Mahina ang loob ko at malakas naman ang sa kanya. Madaldal siya samantalang tahimik lamang akong klase ng tao. Dahil sa mga pagkakaibang yon, mas naging paborito ako ng mga magulang namin dahil hindi ko raw pinapasakit ang kanilang mga ulo. Sa kabilang banda ay may malasakit pa rin naman ako sa kapatid ko kaya sinubukan ko siyang kausapin at payuhan kahit na ako ang bunso sa aming dalawa. Naniniwala kasi ako na wala naman yon sa kung sino ang mas matanda o mas bata. Kaya lang ay nagalit lamang sa akin si ate Joanna at tinawag akong bida-bida. Kaya para hindi na ako ma-stress, lalo ay hinayaan ko na lamang siya sa kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Anong sabi mo, ate? Bingi ka ba o ano? Kainis ka eh. Paulit-ulit tayo. Hindi ako bingi pero nagulat ako eh. Sabi ko, buntis ako. Ate, seryoso ka ba talaga dyan? Oo nga. Tingin mo sa akin nagbibiro, wala namang nakakatawa ha? Malamang seryoso ako. Teka, kunin ko sa drawer yung pregnancy test ko para maniwala ka. Ginagawa mo pa akong sinungaling eh. Diyan ka lang ha, kukunin ko lang. Hindi kita ginagawang sinungaling, ate. Hindi lang talaga ako makapaniwala na... Oh, ito, nakita ko na. Ayan, tingnan mo. 3 beses ko pa inulit yan para makasigurado. Dali, tingnan mo. Shucks! Buntis ka nga! Sabi sa'yo eh. Bakit parang ayos lang sa'yo? Hindi ka ba nag-aalala? Anong hindi? Mukha lang akong di nag-aalala. Pero natatakot na talaga ako lalo't pag nalaman to nila mama at papa. Naku, lagot ka talaga sa kanila, ate. Lalo na kay papa. Wow! Salamat sa pagpapalakas ng loob ah. Hala, sina mama at papa na yata yun. Teka, pagbubuksan ko lang sila ng pinto. Ma! Pa! Nandito na pala kayo? O bakit parang nakakita ko ng multo? Po! Naku, hindi po ah. Natagalan kami ng papa mo sa pag-grocery kasi ang haba ng pila sa cashier. Tapos itong tatay nyo napakamainipin. Giselle, kunin mo nga itong mga pinamili namin at dalhin mo ron sa mesa. Bumili na rin kami ng hapunan natin. Sige po, ma. Ay, makaupo nga muna. Nakakangalay tumayo sa mahabang pilang yon. Oh, Joanna, anong ginagawa mo dyan? Po? Wala po. Anong wala? Saka himala, nandito ka yata sa bahay dati-rate lagi kang ginagabi umuwi. Huwag mong sabihin na may sakit ka kaya bigla kang umuwi ng maaga, ha? Ay, may sakit nga po si ate. Kanina pa di maayos yung pakiramdam niya eh. Hoy, Giselle! Napakadaldal mo talaga. Bakit? Totoo naman, di ba? May lagnat ka ba, anak? Wala po, Nay. Pero tama po si Giselle. Hindi po maayos ang pakiramdam ko. Ano ba kasing nangyari at saka ano ba yung hawak mo? Ha? Wala po. Anong wala? Ako nga huwag mo pinagloloko, Joanna. Baka gusto mong tamaan ka, sige ka. Ano nga ba yan ha, Joanna? Pa, may sasabihin po sana ako sa inyo ni Mama. Ano yon, anak? Pero pangako nyo na
hindi po kayo magagalit. Depende kung ano yung sasabihin mo. Ano ba kasi yun? Buntis po ako. Ano? Anak ka naman ng lintik, Joanna. Wala ka na talagang ginawang matino. Huminahon po kayo pa! Pa, baka mapano po kayo eh! Paano ako ihinahon? Napakasira ulo nitong kapatid mo. Nung nakaraan lang, nalaman namin ang nanay niyo ang ginagawa niyang pagbubulakbul sa klase at pagsisinungaling sa amin. Tapos ngayon sasabihan niya kami na buntis siya. Napakapasaway mo talaga, Joanna. Wala ka nang dinala sa pamilyang to, kundi sakit ang ulo. Buti ba lumayas ka na? Pa naman! Maawa kayo sa akin! Bakit? Naawa ka ba sa amin ng nanay mo? Arnulfo, wag mo naman palayasin ang anak natin! At bakit hindi? Masyadong suhay lang anak mong yan. Sarili lang din niya ang sinusunod niya, kaya ngayon, matuto na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Papa Dudut, sinubukan kong mawala ng pakialam sa ate ko pero noong sabihin niyang buntis siya at kamunti ka nang itakwil ng mga magulang namin ay naawa at nakisimpatya agad ako sa kanya. Kinausap at pinigilan ko nga ang papa namin na palayasin siya sa bahay lalo't wala naman siyang mapupuntahan at baka mapahamak pa siya sa labas. Dahil sa pakiusap ko ay nakumbinsi ko naman ang mga magulang namin na huwag nang itakwil si ate. Pero galit pa rin sila sa kanya. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil masakit talaga sa ulo ang ginawa ni ate Joanna. Ewan ko ba naman sa ate kong yon kung saan niya nakuha ang lakas ng loob para pumasok sa isang bagay na hindi naman siya handa at labis din naman niyang pinagsisihan sa huli. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-decide si ate Joanna na buhayin ang baby na nasa sinapupunan niya. Pero hindi yun naging madali dahil masela ng pagbubuntis niya. Hindi kasi makapit ang baby niya. Kami ni Mama ang kasama niya sa pagpapatingin sa doktor. Sobra talaga kaming na-stress at nag-worry para sa dinadala niya. Pero hindi nagtagal ay naging okay naman si ate at noong tuluyan na siyang nalayo sa disgrasya ay saka lamang kami napanatag. Dahil nga lumalaki na ang tiyan ni ate ay nagpasya siyang huminto sa pag-aaral. Nahihiya na raw kasi siyang pumasok gayong pinagtitinginan at pinag-uusapan na siya ng iba niyang kaklase. Sa bahay ay nagbuhay prinsesa ang ate ko. Dahil sa kanyang kondisyon ay kontodo asikaso kami sa kanya. Lalo na ako. Kaya lang minsan ay napapansin ko na sinasamantala na yon ng magaling kong kapatid. Halimbawa, kahit na madali naman para sa kanyang gawin o kunin ang isang bagay, ay iuutos niya pa talaga sa akin. Hindi nga nagtagal ay sinilang ni ate ang kanyang baby at nagdala yon ng labis na saya sa aming pamilya. Kahit nga si Papa, noong una ay walang kaamor-amor sa bata ay bigla na lamang naging magiliw sa kanyang apo. Mabilis na lumipas ang ilang taon. Nakatapos na ako ng pag-aaral at nagkatrabaho. Katulong na ako ni Papa sa pagtataguyod sa aming pamilya, lalo't nakafocus lamang si ate sa pag-aalaga sa baby niya. Nag-live-in na rin pala sila ng boyfriend niyang si Mike sa bahay. Kaya lang meron akong natuklasang hindi magandang pag-uugali nito. Siguradong matutuwa si ate Joanna sa mga damit na binili ko para sa anak niya. Ang mumura tsaka ang cute-cute. Halika nga rito. Tuturuan kita ng leksyon. Saklala! Saklala! Tulungan niyo ako! Ate! Ate Joanna! Giselle! Giselle, tulungan mo ako! Hayop ka, Mike! Ang ginagawa mo sa ate ko! Iwan mo siya, walang iyak ka! Ay!
dito, ha? Hindi ka kasali dito! Anong hindi kasali? Ate ko yung sinasaktan mo! Okay ka naman sa sinasaktan. Tinuturuan ko lang naman siya kung paano magluto ng maayos. Ang tanda-tanda na kasi nitong ate mo, hindi pa rin marunong magluto. Kung hindi sunog, walang lasa. Alam mo namang hindi ako marunong magluto, di ba? Kaya nga tinuturuan kita, di ba? Hindi mo siya tinuturuan eh. Sinasaktan mo siya. Hindi naman hihingi ng saklolo at iiyak yung ate ko kung hindi mo siya inaagrabyado. Isusumbong kita sa mama namin. Asa na ba siya? Ma! Mama! Wala si Mama rito, Giselle. Umalis siya, may pinuntahan. Kami lang ni Mike ang nandito tsaka yung anak namin. Ang OA mo talaga, Giselle, no? Magsusumbong ka pa talaga sa nanay mo, wala naman akong ginagawang masama. Hindi ka ba nakikinig? Gusto ko lang kumain ng masarap. Bakit hindi ikaw magluto para sa sarili mo? Bakit kailangan mo pang utusan ng ate ko? Hindi nga yan magkanda ugaga sa pag-aalaga sa anak niya. Baldado ka ba? Hindi ka ba marunong magluto mag-isa? Magawain nyo naman yan. Kayo mga babae. At ang mga babae, dapat pinagsisilbihan ng mga lalaki. Hoy! For your information, wala na tayo sa sinaunang panahon para sa kaisipan mong ganyan. Katamaran na yung pinaiiral mo at namimisikal ka na rin. Ay, sabihin mo ate, ngayon ka lang ba sinaktan ng lalaking to? Maraming beses na rin. Anak ng tipaklong naman, no? Ang pakasumbongera mo talaga, no? Bakit? Totoo naman ah! Sinasaktan mo naman talaga ako! Sinusuntok, tinatadyakan, sinisipa! Lahat yun tiniis ko! Lahat yun sinarili ko para hindi makahalata ang pamilya ko! Kasi mahal kita at umaasa ako na magbabago ka! Ate naman! Baka mamatay ka na lang pero hindi pa nangyari yung bagay na yun. Alam mo Mike, sumusobra ka na eh. Maling-mali ka ng pamilyang binangga dahil pag nalaman ng mga magulang namin ang ginagawa mo kay ate, siguradong idedemanda ka nila. Wala namang ganyanan, Giselle. Anong walang ganyanan? Sana naisip mo yan bago mo pinagbuhatan ng kamay ang kapatid ko. Anong klaseng lalaki ka? Napakawalang kwenta mo! Papadudot dahil sa takot ni Mike na magsumbong sa parents namin at mademanda, ay agad siyang lumayas sa bahay namin. Pagkatapos ay inalo ko ang umiiyak kong kapatid para patahanin Papadudot. Kinausap ko siya at nalaman ko na ilang buwan na pala siyang sinasaktan ng siraulo niyang kinakasama, ngunit sinosolo lamang niya ang problema. Naawa tuloy ako sa kanya kaya dinamayan ko siya. Pagkatapos ay hindi na bumalik sa bahay namin si Mike kaya nag-decide si Ate Joanna na maghanap ng trabaho para may maipambuhay sa kanyang anak. Hindi kasi namin kayang sagutin ang malaking bahagi ng pangangailangan ng pamangkin ko dahil may iba rin kaming binabayaran na bills ni Papa at bumibili rin kami ng pagkain sa bahay. Si Mama naman ay nag-aalaga sa anak ni Ate Joanna noong natanggap siya sa isang bar bilang waitress. Pero makalipas ang 2 buwan, meron akong nalaman tungkol sa kanyang trabaho na labis kong kinagalit, Papadudot. Mag-usap nga tayo. Hindi pa ba tayo nag-uusap? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ah. Mukha ba akong nakikipagbiruan? Tsaka bakit ang aga-aga ay nagagalit ka na dyan? Hindi ba pwedeng simulan mo ang araw mo na may ngiti sa labi? Hindi. Pagkatapos ng mga nalaman ko dyan sa labasan nung bumili ako ng almusal. Ano ba kasi yun? Aga-aga nakikichismis ka. Yun na nga. Wala naman sana akong pakialam kung ibang tao yung pinagchichismisan ng mga kapitbahay natin dyan eh. Kilala mo naman ako ate. Hindi ako mahilig dyan pero naintriga kasi ako sa pinag-uusapan nila nung tawagin ako at kausapin ng isa sa kanila eh. Si Aling Bebang. Oh, ano bang sinabi sa'yo ng babae na yun? Na hindi ka lang daw basta serbidora dun sa bar na pinapasukan mo. Kasi nagbebenta ka raw din ng katawan mo. Totoo ba yun? Ibig sabihin, totoo nga! Pwede bang kumalma ka? Natutulig na tenga ko kakasigaw mo eh. Paano ko kakalma? Alam na ba to ni na mama at papa? Gaga ka ba? Siyempre hindi. Pag nalaman nila eh, siguradong itatakwil na talaga ako ni Papa. Lagot ako doon.
Kaya kung ayaw mong magkagulo tayo, manahimik ka. Itikom mo yung bibig mo, ha? Ate naman, bakit ka naman umabot sa ganong bagay? Sa doon ako kumikita ng malaki eh. Palalagpasin ko pa ba yung tsansa? Napakaliit ng sinusweldo ko sa pagseservidora. Kailangan kong maghanap ng malaki-laki ang kitaan para mabili ko ang mga pangangailangan ng anak ko. Ate, marami namang ibang trabaho dyan eh. Yung hindi mo kailangang magbenta ng katawan. Tumigil ka nga, Giselle. May makarinig pa sa'yo dyan eh. Ikaw kasi, masyado ka kasing padalos-dalos. Hindi ako padalos-dalos. Tsaka pinag-isipan ko naman to ng maraming beses bago ko ginawa. Wala lang talaga akong choice. Lalo't mag-isa na lang akong bumubuhay sa anak ko. Alam mo, kasalanan mo talaga to eh. Paano ko naman naging kasalanan yan? Hindi ko sana to papasukin kung di mo tinakot si Mike na ipapademanda mo siya. Sana, hindi umalis ang damuhong yun. Eh di sana, may katulong ako sa pagtataguyod sa anak namin ngayon. Pero ate, sinasaktan ka niya. Pag hinayaan mo siya na gawin yun sa'yo, baka mapatay ka na niya. Gusto mo bang mangyari yun? Alam mo, tama si Mike eh. Ang OA mo. Tingin mo naman papayag akong mamatay. Di naulila na ng maaga yung anak namin. Ay naku naman. Isip-isip din, Giselle. Hindi yung puro bugso lang damdamin ang pinapairal mo. Kaya ka siguro ganyan kasi wala ka naman sa posisyon ko. Anong ibig mong sabihin? Ni hindi ka naman iniwan ng kinakasama mo. At wala ka namang binubuhay na anak. Kaya pwede ba, Giselle? Huwag mo na lang akong pakialaman, okay? Kung gusto kong dumiskarte sa ganitong paraan, hayaan mo na lang ako. Buhay mo na lang ang pakialaman mo. Huwag na yung sakin. Kasi nakakapikon ka na eh. Sa lahat na lang ng bagay na ginagawa ko nandyan ka. Masyado kang pakialamera. Kanya-kanya na lang tayo para walang gulo. Papadudot, nasaktan ako sa mga sinabi sa akin ni Ate Joanna. Lalo't kapakanan lamang niya ang iniisip ko ng mga panahong yon. Bagaman naminado rin ako na nadala ako ng galit kaya pinagbantaan kong ipademanda ang kinakasama niya. Ngunit kahit kailan ay hindi ako naghangad na mapasama siya. Saka ginagawa naman namin ang lahat ni Papa upang itaguyod sila ng anak niya kasabay ng pagtataguyod sa aming pamilya. Dahil sa away namin yon ni Ate Joanna ay may sugat sa aking puso na muling nagbukas. Yun din ang sugat na unti-unti na noong naghihilom na resulta ng mga away at hindi namin pagkakasundo ang dalawa. Nagsisi rin ako at nasabi ko tuloy sa aking sarili na sana'y hindi na lamang ako nakialam sa relasyon nila. Sana papadudot ay hinayaan ko na lamang siya na tratuhin ng mali ng kinakasama niya para hindi na niya ako masumbatan at matawag na pakialamera. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hinayaan ko na lamang at hindi na nakialam kay ate sa buhay niya para hindi na ako ma-stress. Kaya nga kahit nag-aaway sila ng parents namin matapos nilang malaman ang totoo niyang trabaho ay wala na akong pakialam. Sa huli ay wala na rin namang nagawa ang mga magulang namin. Kaya hinayaan na lang namin si ate papadudot. Nakikita naman namin na nasusustentuhan niya ang kanyang anak kaya hindi na namin siya pinapakialaman sa diskarte niya sa buhay niya. Pero hindi naman nagkulang ng pagpapayo ang mama namin na pag-isipan pa rin daw ni ate ang mga desisyon niya sa buhay niya. At ang magiging bunga nito, kinatagalan. Bagay na pinagsawalang bahala lamang ng kapatid ko. Tapos ay hindi nagtagal ay napansin na lang namin na nagbubuhay dalaga na siya. May mga punto na kasi na hindi na niya inaalagaan at inuuwian ang anak niya kesyo abala siya sa ibang bagay. Pag nasa bahay naman siya ay hindi niya inaalagaan ang kanyang anak. Kaya nakakasama ng loob dahil kawawa naman ang pamangkin ko, Papa Dudot. Dahil sa mga napansin kong yon ay kinumpronta ko ulit siya.
Ate, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong pasa at kalmot? Sinong gumawa niyan sa'yo? Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila mama at papa. Natutulog na sila oh. Hinaan mo lang yung boses mo. Paano ko hihinaan? Nag-aalala ako. Napaaway ka ba? Sino nakaaway mo? Oo eh. Napaaway nga ako. At si Bebang ang gumawa nito sa akin. Bakit naman sa'yo ginawa yan ni Aling Bebang? Huwag ka na ng maraming tanong. Napaka-chismosa mo. Tsaka, bakit bigla ka yata nagkaroon ng pakialam sa akin, ha? Nung nakaraan lang halos di mo ko kinakausap. Natural. Magkapatid tayo. Tsaka pagkatapos ko makita yung mga galos mo, kalmot at pasa nag-alala talaga ako. Tsaka umiwas lang naman ako sa'yo nun kasi nakakasama ka ng loob Alam mo kahit kailan, masyado ka talagang maramdamin, Giselle. Sagutin mo na lang kasi ang tanong ko, ate. Bakit sa'yo ginawa yan ni Aling Bebang? Paano? Nahuli niya kami nung asawa niya na naglalampungan dun sa motel na pinagdalhan sa akin ng kulokoy na yun. Natiktikan pala kami ng asawa niyang dambuhala kaya huli. Ano? Ate naman! Bakit ba? Alam mo naman na trabaho ko to, di ba? Oo nga, pero asawa pa talaga ni Aling Bebang ang kinalantari mo. Nakakaloka ka naman Anong magagawa ko kung naglalaway sa akin yung asawa niya? Lagi ko nga yung nakikita sa bar na pinagtatrabahuhan ko Yun pala, lihim na akong pinagnanasahan. Kaya nung inalok na ako ng malaking pera, hindi na ako nagdalawang isip Kaya lang di maingat Nabugbog tuloy kami pareho ng asawa niyang balyena. Kanina, dambuhala. Ngayon naman, balyena. Tigilan mo na nga ang panlalait ng tao, ate. Tigilan mo rin ang pagkukunwaring mabait. Alam kong hindi ka rin malinis, no? Kaya huwag kang magbanal-banalan dyan. Anong pinagsasabi mo Kumpara naman sa akin, grabe ang pinaggagawa mo. Hindi mo na naisip ang kahihiyan ng pamilya natin nung pinasok mo yung trabaho mo. Pati yung anak mo. Ano na lang ang sasabihin niya pag lumaki na siya at nalaman niya na ang nanay niya pakawalang babae? Wala akong pakialam. Tsaka subukan lang niyang ikahiya ako. Ibabalik ko siya sa matres ko. Teka nga, bakit ba masyado kang OA, Giselle? Ako nga walang pakialam sa nangyayari Gagaling din naman tong mga sugat at galos ko. Tuloy ang buhay, ika nga. Ikaw lang tong problemado dyan Samantalang ako relax lang. Alam mo, nabuti pa matulog ka na nga dun. Gagamutin ko lang tong mga sugat at galos ko tapos susunod na ako. Sige na, ayaw na kitang kausap Masyado kang maraming sinasabi na nakakainis. Sige na, alis na. Ewan ko sa'yo, ate. Sana lang hindi dumating yung araw na pagsisisihan mo yung mga pinaggagawa mo. Kasi baka magsisi ka at sabihin mo na hindi kami nagpaalala. Papadudot na realize ko na kahit ano pa ang gawin at sabihin sa akin ng ate ko, ay nananatili pa rin ang pag-aalala ko sa kanya. Kaya siguro sa abot ng makakaya ko ay kinakausap ko siya ng matino. Kaya lang bastos ang kapatid ko at pinapalabas pa niya na kami ang masama dahil nakikialam daw kami sa kanya. Kaya nga simula noon ay nawala na ako ng amor sa kanya. Sinabi ko sa aking sarili na ayaw ko na talagang makialam pa. Na bahala na siya sa buhay niya anuman ang gawin niya. Malungkot at masakit para sa akin na magtanim ng galit para sa kapatid ko. Kaya nga pinatawad ko na lamang siya nang hindi na siya muling kinakausap. Sa anak na lamang niya ako may pakialam ng mga panahong yon na inaalagaan pa rin ng mama namin. In fact, mas close pa nga sa amin ang anak niya kesa sa kanya. Masasabi ko na gumaan at natahimik ang buhay ko noong hindi ko na pinansin si Ate Joanna. Pero makaraan lamang ng ilang buwan ay may nangyari na naman, Papa Dudut. Bakit mo naman ginamit ang number ko para gawing reference ng mga pinagkakautangan mo? Ay, sa akin tuloy sila tawag ng tawag. Huwag mong sagutin. I-block mo. Problema ba yun? Dali-daling solusyonan pinoproblema mo. Ewan ko ba naman sa'yo? Tingin mo di ko ginawang bagay na yan? Pues ginawa ko na yan bago pa ako nagsabi sa'yo. Pero ang dami pa rin kasi talagang tumatawag Araw-araw ibang number.
Meron pa ngang nagbabanta sa akin na kapag hindi ka raw nagbayad, ako nang sisingilin. Hayaan mo lang sila. Hanggang pagbabanta lang naman ang kaya ng mga yan eh. Tsaka, bakit ka nila sisingilin? Ako naman ang nangutang. Ayun na nga, ikaw ang nangutang. Ang dami mong utang. Saan mo ba ginagastos yung mga perang yun? Pwede ba? Wala ka nang pakialam dun. Anong wala? Dapat meron akong pakialam kasi ako ang binubwisit ng mga pinagkakautangan mo. Hayaan mo. Babayaran ko rin naman sila eh. Paunti-unti lang. Mahinang kalaban. Teka nga ate, napapansin ko parang ilang araw na yung ubo mo ah. Alam mo lahat na lang napapansin mo. Manawa ka naman. Hindi ko na sana papansinin eh, pero baka naman mahawaan mong anak mo kakaubo mo dyan. Hindi yan. Malayo naman ako sa kanya pag umuubo eh. Wala ka bang iniinom na gamot? Ang totoo, kahit anong gamot ang inumin ko eh, di naman tumatalab sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nito kasing nakalipas eh, lagi akong may sakit. Kung hindi ubo, sipon naman at lagnat. Dami ko na rin iniinom na gamot pero parang hindi naman tumatalab eh. Pabalik-balik lang. Tapos nanlalambot pa ako. Naku, mukha ka nga ring matamlay. Teka, nilalagnat ka ba? Medyo mainit nga ako eh. Ay naku, baka naman kailangan mo pang magpatingin sa doktor ha? Baka kung ano na yan. Ayoko, wala akong pera. Anong wala kang pera eh? Ang dami mo ngang utang. Utang lang pero wala pa nga akong pambayad. Tsaka paano ako makakapagtrabaho kung ganitong nanghihina ang katawan ko? Peste naman kasing sakit to eh. Nakikisabay pa. Ate, mabuti pa magpa-check up ka na. Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko kanina? Wala nga akong pera. Basta, ako nang bahala. Anong ikaw na ang bahala? Ako na magbabayad pang pa-check up mo. May naitatabi pa naman ako dito kahit konti. Tsaka, nag-aalala na ako sa'yo, te. Baka mapano ka na dyan, lalo na tagal mo na palang may sakit. Ay nako, parang ito lang naman eh. Gagaling din ako. Pero mas mabilis kang gagaling kung magpapatingin ka sa doktor at iinom ng tamang gamot. Ay, kaya pwede ba ate, makinig ka naman sa akin? Kahit ngayon lang oh. Alam ko na ikaw ang mas matanda sa ating dalawa. Ikaw nga yung ate, di ba? Pero sa pagkakataong to, hayaan mo naman ako natulungan ka. Isipin mo na lang, pag gumaling ka, makakapagtrabaho ka na ulit at mababayaran mo na yung mga utang mo. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Basta, hindi ko babayaran sa'yo yung gagastusin mo sa pagpapadoktor ko ha. Oo, kahit hindi mo nabayaran, tulong ko na yun sa'yo. Papadudot, pinagamot ko nga si Ate Joanna dahil labis akong nagwo-worry sa kanyang kalagayan. Ngunit ang simpleng sakit na pala na yon ang magiging mitya ng mas malaking dagok na kakaharapin ng aming pamilya. Kasunod kasi noon ay nagkaroon siya ng iba't ibang sakit na komplikasyon na pala ng mas malalang sakit na meron siya ng panahong yon. Natuklasan namin na nagpositibo sa HIV si Ate Joanna. Gumuho talaga ang mundo namin nang malaman namin ang totoong sakit ni Ate Joanna na posible niyang nakuha dahil sa trabahong pinasok niya. Sobrang sakit para sa amin. Lalo na kina mama at papa na makita ang unti-unting nagiging matamlay si Ate Joanna. Habang tumatagal kasi ay humihina ang kanyang resistensya ng dahil sa sakit niya. Ilang taon ding nakipaglaban sa sakit niya si ate bago siya bumigay at tuluyang natulog sa kamatayan nito lamang 2024. Naulila niya ang kaisa-isa niyang anak, ngunit nangako ako sa kanya bago siya mawala na aalagaan ko ang pamangkin ko. Mamahalin at hinding-hindi pababayaan. Alam ko na kahit papaano ipanatag na nilisa ni Ate Joanna ang mundong ito. Yun ang rason kung bakit ako na ang tumatayong guardian ng pamangkin ko. Mahal na mahal ko siya at kahit na may hindi kami pagkakaunawaan ng mama niya noong araw ay sinantabi ko na yon. Mas nanaig kasi sa akin ang pagpapatawad at pag-ibig, lalo na at kadugo ko sila at pamilya kami.
Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong basahin at itampok sa programa po ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Giselle. Today you're going to crochet a parrot cup holder bag, a hands-free drink carrier that wraps your tumbler or iced coffee cup and hangs from a sturdy strap, and we'll make it look tropical and playful with parrot-inspired colors while keeping it strong enough for daily use. Before you start, pick the cup you want to fit, because the best cup holders are sized to the real object rather than guessing. Measure the cup's bottom diameter, the widest circumference around the middle, and the height from the bottom to just below the lid, because we want the holder to support the cup without covering the lid or getting in the way of sipping. For yarn, choose something durable and washable. Cotton is the best choice because it grips the cup slightly, doesn't stretch as much as acrylic, and holds stitch definition, so your color bands stay crisp. DK cotton works great for a lightweight holder, and worsted cotton makes a sturdier, thicker holder. Either is fine as long as you use a hook that creates dense stitches. A dense fabric matters because a loose fabric will stretch under the weight of a full drink, especially if you're carrying it by the strap, so aim for tight single crochet. As a starting point, try a 335 hook for DK cotton and a 3.540 hook for worsted cotton, but adjust based on your tension. If you can see big holes between stitches, go smaller. Gather scissors, a yarn needle, and a stitch marker, and decide if you want extra features. A drawstring channel near the top for adjustable fit, a snap tab to secure the strap, or a lining if you want the holder to be extra firm. Choose your colors with a parrot palette in mind. Pick a main body color like green or cream, then 1 or 2 accent colors like bright yellow, red, and blue for stripes, and optionally a tiny amount of black or dark brown for a small stitched dot if you want a subtle eye on a feather, but keep any face-like detail minimal so it stays stylish. We'll use US crochet terms: chain, slip stitch, single crochet, half double crochet, and increases and decreases, and we'll build the holder in 5 stages: a flat round base, a side wall that climbs upward, a shaping section that fits the cup's flare, a clean top rim with optional drawstring, and a reinforced strap with neat attachment tabs. Start with the base because this is what holds the cup securely. Using your main body color, make a magic ring and work 8 single crochets into the ring, then pull the tail tight to close the center and either slip stitch to join or work in a spiral. If you're a beginner, joining rounds makes counting easier, but spirals look smooth too, so pick what feels comfortable. If you join rounds, chain 1 at the beginning of each round and remember that chain 1 does not count as a stitch. Round 2, work 2 single crochets into each stitch around for 16. Round 3, work 1 single crochet, then an increase, repeating around for 24. Round 4, work 2 single crochets, then an increase, repeating around for 32. Round 5, work 3 single crochets, then an increase, repeating around for 40. At this point, place your cup on the circle. The base should be close to the cup's bottom size, ideally just a tiny bit smaller, because the fabric will relax and the side wall will pull it into a snug fit. If your cup bottom is larger, add another round. 4 single crochets, increase repeated around for 48, and stop when the circle matches the cup base. If your circle starts to ripple or wave, that means you've increased too quickly for your tension. Either tighten up or stop increasing and move on, because a wavy base will make the cup sit unevenly. Now we create the side wall by turning the work upward. To do that cleanly, crochet the next round in back loops only. Single crochet in the back loop of each stitch around, keeping the stitch count the same. This creates a crisp ridge at the base and makes the fabric naturally bend upward like a basket. From here, crochet in regular single crochet rounds for a dense, supportive wall. Work about 3 rounds straight with no increases, then test fit by sliding the holder onto the cup. It should sit snugly and begin hugging the lower body of the cup. If it's too tight and won't slide on, you can do 1 gentle increase round right away. If it's too loose and slides around, keep crocheting straight because the height will often tighten the fit, and we can also add a drawstring later. Most cups widen toward the middle, so you'll likely need gradual increases as you climb. A simple strategy is increase, then rest.
work 1 increase round, then 1 or 2 plain rounds, then test again. For the first shaping increase, try placing 1 increase every 8 stitches. Single crochet 7, increase, repeat a round, then crochet 2 plain rounds. Slide it onto the cup again and see how it fits at the widest point. If it's still tight, do another gentle increase round, but spread the increases evenly. Single crochet 8, increase, repeat a round, then crochet 1 plain round and test again. Keep testing as you go because every cup is different and a custom fit is what makes the holder feel secure. Continue crocheting until the holder reaches about 2/3 to 3/4 of the cup height, stopping below the lid area. You want the top edge to sit around the cup's upper body, not on the lid, and not so low that the cup could tip out. If your cup has a strong outward flare near the top, you can add 1 more increase round near the top so the rim doesn't pinch. If your cup tapers inward near the top, keep it straight or even add a decrease round so the rim hugs. For a gentle decrease round, you can single crochet 8, then single crochet 2 together, repeating around once, then do 1 plain round. This is optional and only needed if the top feels loose. Now let's add the parrot-inspired design to make it visually fun while still clean. The easiest and look is bold stripes. To change colors at the end of a round, crochet the last stitch until 2 loops remain on the hook, then yarn over with the new color and pull through to finish the stitch in the new color, then continue with the new color. This makes the transition clean. Crochet 2 rounds in your stripe color for a bold band, then switch back to the main color. A classic parrot palette could be a green body with a thin yellow stripe and a thin red stripe stacked close together, followed by a wider blue band, or a cream body with a green band and a red-yellow accent. If you want a feather feel without complicated patterns, do a quick 3-round accent. 1 round yellow, 1 round red, 1 round yellow, then return to green. The repetition feels like plumage. Keep the stripes closer to the top third of the holder so they are visible when the cup is inside. For a slightly more textured look, you can do 1 band in half double crochet. It creates a subtle ridge and makes the band stand out, but keep most of the holder in single crochet for strength. Now create a clean top rim so the opening looks finished and resists stretching. Crochet 1 plain round of single crochet, then 1 round of single crochet in back loops only to create a subtle fold line, then 1 more plain single crochet round. This 3-round rim gives structure. If your top edge is still loose, you can finish with a round of slip stitches, but only if you have room, because slip stitches tighten and can make the opening smaller. Test fit before you commit. If you want an adjustable fit for different cups, add a drawstring channel instead of a slip stitch tightening. To make a drawstring channel, crochet 1 round where you alternate single crochet and chain 1 while skipping the next stitch. Single crochet, chain 1, skip 1, repeat a round. Then on the next round, crochet single crochet into each single crochet and also into each chain space to stabilize the channel. Make a drawstring cord by chaining a long length and slip stitching back along the chain to thicken it, then weave it through the channel with a yarn needle. Tie the ends in a knot or add small beads if you like. Now we'll build the strap system because this is what turns a cup sleeve into a cup bag. You can attach the strap directly to the rim, but it's stronger and cleaner to create 2 small tabs first so the strap pulls from a wider area. Decide where the strap should attach, 2 opposite points on the rim, so the holder hangs evenly. Use a stitch marker to mark those 2 points directly across from each other. At the first marker, attach your yarn and crochet a tab. Chain 1, then single crochet 4 stitches along the rim, chain 1 and turn, single crochet back across those 4 stitches. Repeat for 3 rows total so the tab becomes a small, thick rectangle. Fasten off, leaving a long tail for sewing. Repeat the same tab on the opposite side. These tabs distribute the weight and keep the rim from stretching into a point. Now crochet the strap. Avoid a simple chain strap because chains stretch under weight. Instead, make a strap as a flat single crochet band. Start with chain 7, then single crochet in the second chain from the hook and across for 6 stitches, chain 1 and turn, and single crochet across. Repeat until the strap reaches your preferred length. For a wrist strap, 20 to 25 centimeters may be enough. For a shoulder strap, 70 to 90 centimeters. For 100 to 125 centimeters depending on height. The best method is to measure a strap you already like and match it.
Once the strap is long enough, you can reinforce it by crocheting one finishing round around the strap edges. Single crochet evenly along the long side, do 3 single crochets at the corner, continue along the other side, and finish neatly. This edge round makes the strap thicker and helps it resist rolling. Attach the strap ends to the tabs using a yarn needle, sewing through multiple layers and stitching back and forth several times. This is the most important seam, so make it strong. If you want a removable strap, you can attach small D-rings to the tabs and then add clasps to the strap ends, but a sewn strap is strongest and simplest. Now add a parrot-style accent, optional but fun and very on theme. A tasteful option is a feather leaf cluster, sewn onto the side of the holder near the stripe band. Crochet a simple leaf in green. Chain 10, then in the second chain from the hook work 1 single crochet, then 1 half double crochet, then 1 double crochet in each of the next 3 chains, then 1 treble crochet in the next chain, then 1 double crochet in each of the next 2 chains, then 1 half double crochet and 1 single crochet in the last chain. Rotate and mirror the stitches down the other side of the chain and slip stitch to finish. Fasten off with a sewing tail. Make a smaller accent leaf in blue or yellow by chaining 8 and using the same concept but fewer tall stitches. Layer the small leaf on top of the bigger leaf, offsetting it so both tips show like feathers, then sew the base of the cluster onto the holder with small stitches. If you want one tiny detail, make a single dark stitch near the base of the small leaf as a dot accent, but keep it minimal. Sew firmly at the base and add a small tack stitch at the midline so the leaves don't flop. Now do the final finishing work inside the holder so it stays durable and comfortable. Weave in every tail by threading it onto the yarn needle and weaving back and forth through stitches on the inside of the holder, changing direction at least twice so it locks. Trim close. Check that no carried floats or loose ends are hanging inside because they could catch on the cup. If you want the holder to be extra firm and keep its shape, you can add a simple lining. Cut a rectangle of fabric that matches the inner circumference and height, plus a circle for the base, sew the lining pieces together, and hand stitch the lining into the crocheted holder along the rim. Lining is optional, but it makes the holder feel more premium and prevents stretching over time, especially if you used acrylic. If you don't want to sew lining, you can stiffen slightly by crocheting with tension and using cotton, and by reinforcing the rim with that 3-round structure. Now test the fit. Slide the holder onto your cup, pull the strap up, and lift. The cup should feel secure, and the holder should not slide down. If it slides down, you can fix it by adding a drawstring channel near the top, or by adding 1 round at the rim, like a slip stitch round, or by adding a decrease round just below the rim. If the holder is too tight, dampen it slightly and stretch it onto the cup and let it dry. Cotton relaxes and will hold the new shape. If the strap feels like it twists, block it. Lightly dampen it, lay it flat, and let it dry. A bordered strap also twists less than a plain strap. Now let's add a final touch that makes the piece look finished. A neat edge stitch on the tabs and rim. You can do a short round of slip stitches around each tab edge, or simply sew the tab edges down tightly so they look clean. You can also add a tiny decorative stitch line on the rim by surface slip stitching in your accent color, but keep it subtle so it doesn't look busy. Once everything is shaped, your parrot cup holder bag is complete. Strong base, snug fit, clean rim, reinforced strap attachments, and bright tropical color bands that feel like parrot plumage. The best part is you can repeat this same structure for any cup by adjusting only the base size and the increase schedule. Then customize the parrot vibe by switching stripe colors and leaf accents. Green and red for one version, green and yellow for another, blue accents for a macaw mood, or a cream base for a softer tropical look, while keeping the construction consistent and durable for everyday use.